Hello ma'am, I am Rainer Balingit and I'm here to discuss direct labor budget. So, first is sa quarter 1. So, sa quarter 1 po is may 14,000 sa required production na nakuha sa production required. So, dito po sa production required na direct materials budget. So ito times siya sa DLR per case na nakuha sa given na 0.40. So ayun, so 0.40 14,000 times 0.40 is equal to 5,600. So, ayun po yung total nun. Next is, after makuha ang required production, and ito times naman natin siya sa DL cost per hour, is 15 na nakuha sa given na DL cost per hour times, tas the times sa 5,600 is total natin is 84,000 direct labor cost for quarter 1. So let's proceed sa quarter 2, which is 32,000. So kinuha siya sa direct materials dun sa taas. So 32,000 times 0.40 ng DLR per case equals to 12,800. So yung 12,800 times 15 is equal to 192,000. So let's proceed sa quarter 3. So, quarter 3 is may 36,000 na kinuha sa taas. So, sa quarter 3, may 36,000 na nakuha sa production required sa quarter 3. Times natin sa 0.40 is equal to 14,400. So, 14,400. And after that, makuha times ulit natin sa 15. Total is 216,000. So let's proceed sa quarter 4. Sa quarter 4 is may 19,000 na nakuha natin sa direct materials budget dun sa quarter 4. So 19,000 times 0.4 is equal to 7,600. And after that, makuha yung 7,600 ng sa total is ito times natin siya sa 15 equals to 114,000. So ang total natin sa direct labor budget is 101,000. So, times natin sa 0.40. So, equals to 40,400. 40,400 times ulit natin sa 15. So, times ulit natin siya sa 15. So, ang kakalabasan niya is 606,000. So, let's proceed sa manufacturing overhead budget. Sa manufacturing overhead budget, meron tayo, sa quarter 1, meron tayong 5,600 na nakuha sa total. Natin siya sa 4 na nakuha sa variable. Sa variable MOH, which is 4. So, 5,600 times natin siya sa 4. So, total ng variable MOH is 22,400.
And after makuha ang 22,400, add lang yung 60,600 na nakuha sa given sa fixed MOH. So, ito yung 22,400 times 60,600 is 83,000. After makuha ang 83,000, ay ma-minus sa 15,000 sa less depreciation na nakuha sa given. So, 83,000 minus 15,000 is equal to 68,000. Okay, next is let's proceed sa quarter 2. Quarter 2. So, sa budgeted direct labor hour, meron tayong sa quarter 2 is meron tayong 12,800. So, 12,800 na nakuha natin sa total sa taas, sa direct labor budget is yung 4. So, times natin sa 12,800, ito ay total niya is 51,200 total BMOH. So, 51,200 plus 60,600 is equal to 111,800. So, 111,800. So, ima-minus natin sa less depreciation, which is 15,000. So, the total of cash budget for MOH is 96,800. So, let's proceed naman sa quarter 3. So, sa quarter 3 naman, sa budget direct labor hours, meron tayong 14,400. Yun na nga gaya ng sinabi ko na kinuha sa taas sa direct labor budget sa quarter 3 din. So, ito times natin sa 4 variable MOH rate. So, the total is 57,600 ang total BMOH. Ipa-plus naman natin sa 60,600 ng ADPIX MOH. So, the total is 118,200. After that, ima-minus naman natin sa less depreciation, which is 15,000. So, the total is 103,200 ang cash budget for MOH. So, let's proceed naman tayo sa quarter 4. Ang budget direct labor hours is 7,600. Ito times lang natin sa 4. The total is 30,400. And then, ipa-plus natin sa 60,600. The total is 91,000. And after that, ima-minus naman natin sa 15,000. The total is 76,000. Ito yung cash budget for MOH. So, ang total natin is 40,400. Ang total natin is 40,400. Ito times siya sa 4. So, the total BMOH is 161,600. So, ang ADPIX MOH natin is 242. So, ipa-plus lang siya. So, 161,600 plus 242,400. The total is 404,000. So, after that, i-minus naman natin sa less depreciation. 404,000 minus 60,000
is equal to 344,000. Let's proceed naman sa unit product cost. So, sa unit product cost naman is meron tayong DM unit times cost, which is 15 LVS times 0.20, which is 3. So, next is DLHR unit times cost, 0.40 times 15 is equal to, which is 6. So, next is MOH 4 per unit, which is 4. So, ang unit cost natin is 13. Thank you!